Heavenly Father, good morning. We thank you again for this morning. Help us to understand your word and apply your word. I ask, Holy Spirit, for revelation and your anointing be upon us. In Jesus' name, amen. Good morning. We are now in 1 Corinthians chapter 14. So gina-emphasize din ni Paul ang balance between love and gift sa verse 1. Pursue love, yet desire earnestly spiritual gifts, but especially that you may prophesy. So din sa verse 1, no, ang iyang gingon diri, pursue love, make love as your great aim in life. Pasabot na kung na may mangutana sa imuha, unsa may pinaka supreme nga aim nimo sa imuhang kinabuhi, dili primarily mag-win souls and make disciples. Dili pod primarily masabtan nimo ang pulong sa Ginoo. Dili na ang pinaka-ultimate aim nimo sa imong kinabuhi. Yes, secondary, pwede sunod na siya ang mag-win souls and make disciples, pero ang pinaka-supreme nga aim nimo, mao may yang gingon diha, you must pursue, mao na yung pinaka. So other translation pa na, make love as your great aim in life. No, mao na ang iyang pasabot ana. So make love your aim. You need to hotly pursue it after this love. Kailangan nimo i-seek ni earnestly ang love. And kana nga love is in accordance to the love na ato ang gi-share sa 1 Corinthians chapter 13 kagahapon verse 4 to 7. So na-discuss naman nato na, you can review it sa man nga love. But of course, nag-start o nag-end ang kana nga love og patience, or kung tinuod jud na nga love, kabalo jud ka mo antos mo suffer. So while doing that, dili pud nimo kalimtan that you need to set also your heart to the gifts of the Holy Spirit. Dili pud pwede nga i-neglect nimo ang gift. One nga naman, kana nga gift is to bless others man, to bless the church. So that's why nga dapat na ang love, because when you love, that gift is for others, not to exalt yourself. And yang yung diya sa verse 1, but especially that you also may prophesy, or especially that you prophesy niya na siya diya. So mo ni ang dapat nato nga i-desire nga gift more than any other gift. Kay like for example, no, basig ang kadaghanan sa tuwa is naga-desire na lang og gift of healing para ikaw ang pinaka si tawag ani pinakasikat nga healer, or sa mga Bisaya pa, ikaw ang pinakasikat nga albularyo dinhi sa Davao, no? Ayaw jud daw na mas i-pursue daw nimo dapat that especially that you may prophesy niya na siya diha. So ang gift of prophecy dapat po nato nga i-pursue more than any other gift. So tanawon ninyo sa Old Testament, ang mga prophet ginagamit jud sila sa Ginoo to guide people, and sometimes pangutanon pa sila sa king kung unsa may direction ni God for the king. Mo nang ginagamit is prophet. Kung ninyo, so in the New Testament, wala na mga hatag sa Old Testament, katong mga prophet mao to sila mohatag og direction sa mga people in accordance dito sa word sa Ginoo. Direction siya mohatag og kanang instruction on the king, for the king, unsa may dapat niya himuon or what they should do, no, sa akwan si tawaganing sa mga people. Pero diri sa New Testament, ako ang balikon ha, sa New Testament, dili na ingon ani ang role sa mga prophet, dili na sila mohatag og direksyon.
Wala na directional prophecy nga o mao na siya imong minyoon o mao na ang mao ni siya ang imong minyoon, mao ni nga magka-problema ang mga simbahan nganuman directional ang mga prophet nilang pasabot. Wala na'y account sa sa New Testament nga directional. Akong pasabton sa inyo mao na nga ang sa kung tanawon ninyo sa Mount of Transfiguration, di ba katong time nga si Jesus Christ nag-appear siya sa mga disciple dito sa taas sa mount sa bukid, and nakita ninyo nga ang kauban dito ni Jesus Christ is si Moses and si Elijah. Kinsa man ni si Moses o Elijah, mga greatest prophets man ni sila, tama? Tapos niya ng mga disciple maghimo mi og tulo ka monument. Maghimo mig tulo ka monument para sa inyo ang tulo. Tama? So while maghimo naunta ang mga disciple unsay gihimo ni Jesus Christ, na ay dako nga clouds nga nitabon between the disciple and between God, tapos gi-remove ni God si Elijah og si Moses. Tama? Tapos pagbalik niya, unsa man ang giingon ni Jesus Christ sila, ato na lang i-paraphrase para masabtan sa uban, na ang panahon ni Elijah og si Moses human na. So unsa man dapat unsa man ang gingon kilakwan? Unsa man ang nabilin? Si Jesus Christ. Tapos unsa man ang tingog nga gingon ni Jesus Christ ni God sa mga people ay sa mga disciple niya na siya dito, this is my beloved son. Paminawa na siya diretso. Dili na directional from the prophet. Nasabtan ninyo? Clear kayong instruction, clear kayo, here is my beloved son. Siya ang paminawa directly, directional. Okay? Nakuha ninyo? Dili na ang mga prophet. Kay maka-access naman ta sa Ginoo. Tungo na ang mga prophet ang maka-access mo kuhatag sila direksyon. So kung mangutana ka kinsay imong banahon, unsay imo ang dapat himuon, mangutana na ka diretso sa Balang Espiritu. Nakuha na to? Dili na ka mangadto pa sa mga propeta, nganuman lahi na ang role sa mga prophet karon. So kung kana nga prophet muhatag na siya og direction sa church, musukway na siya sa kwan, sa gusto ni Lord nga ikaw mangangayo kag direction is gikan jud na sa Ginoo, dili na sa prophet. Okay nang direksyon nga pangayoon nimo before sa Old Testament. Kaya ang mga propeta tong una mohatag yun na sila direksyon. Tanawon ninyo ni Agabus, di ba si Agabus sa New Testament, sa Book of Acts, wala siya nihatag og direksyon. Naghatag lang siya og kanang unsay mahitabo sa future, pero wala siya naghatag og direksyon. Basahon niyo yung Book of Acts, nakagian naman nato ni si Agabus. No? So si Paul nag-emphasize siya nga ang prophecy karon dili mo hatag og direksyon kung dili mo encourage and mo bless o mo build sa uban. Mabitaw na nga gingon niya sa verse 3, basahon ninyo sa verse 3. 1 Corinthians chapter 14 verse 3, unsa yang gingon diha? But the one who prophesy is speak to men para sa asa? For edification, exhortation, and consolation. Unsa may pasabot sa edification? Edification means to build them up. Tama? And exhortation means to encourage and mo challenge. Tama? And diyan na siya diya, for consolation means to comfort and to strengthen. So tulo, asang direksyon diya? Wala. Mao na nga kanang magpatutuo di ka diha nga ako si prophet. Mao ni ang direksyon ani
mao ni ang direksyon ani nga simbahan, mao ni ang direksyon sa imong kinabuhi, mao ni ang dapat nimo nga himuon sa imong kinabuhi. Ikaw ang ga-prophesy ba? Ikaw mohatag og direksyon. Wala ni align dinhi sa verse 3, dili na mao nga prophet. Dire man ni nasango kay namay mga simbahan tong una nga nabungkag dinhi nga simbahan. Dako kayo nga kuan. Dako na siya nga simbahan diri sa Davao tong una nga naka-imbita yata ni sila og kanang prophet murag ingon ana nga ang iyang gihimo kato nga prophet iyahan naman noon gitupo-tupo kinsi asawahon sa mga dalaga sa simbahan. Unya karon daghan kayong mga kuan, mga minyo nga nagkagubot ang ilang kinabuhi tungod atong gihimo ato nga propeta. No nga gitupo-tupo niya ba nanghatag siya og direksyon kinsa minyoon. So dili siya ma-align dinhi sa verse 3 nga ang prophecy must speak to men for edification. Dapat maka-build up sa isa ka tao. And ang prophecy for exhortation dapat maka-encourage and maka-challenge sa isa ka tao, sa isa ka brethren or sa church. Then for consolation, yan na siya dira, para ma-strengthen and ma-comfort ang isa ka tao. Asa man diya ang direksyon. Timanan ninyo ha, once nga ang imuhang brethren, no, magbuot-buot na siya sa imuha, mao na imong banahon, mao na imong asawahon, mao na giingon sa ko sa Ginoo, dili na Ginoo nagsulti sa imo ang yawa na naon nimo na siya. Kay ngano man clear ang direction, clear ang Bible nga sa New Testament dili na directional ang mga prophet. But comfort, encouragement, no, edification dapat maka-build up. Klaro? So, ang prophet, mag-speak siya sa tao from God, God's word, according to the needs of people who is speaking to. So, ang mga propeta na sila grasya sa Ginoo to minister to the need of the people whom He ministered. So, there is a verse 1 na i-balance sa love and sa gift na i-balance. But pag-abot sa verse 2, padulong na din sa last verse sa chapter 14 sa 33, na po i-balance between prophecy and the tongues. Iskautan nato ni kay controversial kay ni speaking in tongues and na-bless jud ko ani nga topic kini nga verse chapter 14. Na dapat kini masabtan nato ang balance between prophecy and tongues. Okay? Basahon nato. In verse 2, for the one who speak in a tongue does not speak to men but to God. Kung naga-speak in tongue ka, kay kinsa daw ka gastorya sa Ginoo, dili sa tao. Klaro? For no one understands, but in His Spirit, He speak mystery. So wala jud daw nakasabot kung mag-speak in tongues ka. Kay ngano man, you are speaking to God in His Spirit. In your spirit ba? Sa ato ang spirit. Dili sa ato ang soul. Dili sa ato ang kalag. Dili po sa ato ang flesh. So si Lord, nag-speak siya to us through our spirit when you speak in tongues. That's why, one, kanang na-bypass ang imuhang mind. Wala ka kasabot sa imong ginastorya. So we do, pero dapat dili na to i-devalue ang gift of tongue. Ngano man, gingon man sa Bible, every good and perfect gift is from God. So gikan sa Ginoo kini nga gift of tongues, that why dili napat nato ibaliwala kining gift of tongues. Gift man eh. So for the one okay, ko ano lang niyo itong verse, James 1 verse 17, katong every good and perfect gift is from God. So dili nato dapat i-despise or i-devalue ang gift of tongue. Kay ngano man good and perfect gift
gikan yun ni siya sa Ginoo, even ang tongues. So dili nato bali-baliwala ang tongues. And I pray na karon na sabta na nato ang speak in tongues, mas the more ka confident karon mag-tongues. Ano? Sige. For the one who speak in tongue does not speak to men but to God. Okay? This gift is used to speak to God, not to men. For no one understand, but in his spirit, he speaks mystery. Yan na siya diya. So in other words, you are communicating with God through your spirit without using your mind. So, na-bypass di ay diri ang imong mind, imong soul when you speak in tongues. Walay labot ang imong mind, walay labot imong kalag, spiritura di ay nimo ang nag-communicate dito sa spirito sa Ginoo when you speak in tongues. In verse 14, for if I pray in tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. Kung tanawon ninyo, wala yun na ninyo masabti ang speaking in tongues kay mamayang mo sa verse 14. Kung basahon ninyo ang 1 Corinthians chapter 14:14, niya na siya diya, for I pray in tongue, my spirit pray. Ang spirito dahil nimo ang ga-pray ana kung naga-speak in tongues ka. Pero ang mind nimo is unfruitful, wala kasabot. Nasabtan ninyo nga walay labot ang imuhang isip, walay labot ang imuhang kalag kung naga-speak in tongues ka. So, in verse 4, yang gudya, one who speak in tongues edifies himself, but one who prophesy edifies church. So, dua. Once nga naga-speak in tongues ka, ang mabulahan ang imuhang sarili. Pero once nga naga-prophesy ka, ang mabulahan ang uban, ang simbahan. So, klaro, masabtan na ninyo na kung mag-speak in tongues di ay ko, ang bulahan is ako. Kung mag-prophesy di ay ka, o mo-share ka sa word sa Ginoo, ang mabulahan ang ubang tao. So once di ay nga mag-speak in tongues ka, ang ma-edify kita o ang ma-build up is imuhang sarili nga naga-speak in tongues. So in contrast sa gift of prophecy, ang mabulahan o ang edify is auban. So ang question karon mo na yung pangutana. Giunsa na ako pag-edify sa ako ang sarili nga wala man ko kasabot sa akong gistorya. O mo na yung pangutana ron. Kung saan pag-edify sa akong sarili ani pastor nga wala ko kasabot sa akong giyaw-yaw. Kay na-bypass man akong isip ani. Espiritu man ka ang gastorya sa Ginoo. So naba mo diha? So, yan na siya dire. How can I edify myself when I don't understand while I'm speaking in tongues? So, maminaw mo anig taro nga. Kay, kasi nabisi na po mo sa inyo ang social media sa uban diha. Tanawan ninyo niyo. Ani, ang kuan may tabo. Once nga ang spirito nimo puno, murag tangki ba imong spirito? Puno ang imong spirito na pressure ka sa buluhaton sa simbahan. Daghan na kay kag pressure sa imong kinabuhi, sa imong trabaho, sa imong pamilya. Ang spirito nimo mura ni siyang tangki. Okay? Picture out ninyo mura ni siyang tangki. Karon napuno na siya pressure ba, di ba? Kanang pressure tank. Kung puno na siya, mubaba ang pressure ana kung mapahungawan nimo. Tama? Tama? Mina mo ha? Ang imuhang baba, ang imuhang tang, mao na siyang mura siyang pipe nga once nga mo speak in tongues ka, muhungaw ang pressure sa imong spirit, ang kabugaton sa imong kinabuhi, muhungaw siya the moment nga mag-speak in tongues ka. Mura siya og kanang kuan ba? For example, kini ang tangke. Kini ang tangke sa imong spirit. Diya sa taas. Murag naa siya kuan ba? Mura siya naa siya kaning ingon ani. Naa siya tubo. Oh, asa man ni? Okay ani oh. Kaya hatagan ta mo expression kani. Kung kani imong spirito na mao ni siya ang imong ba kana. Gi-bypass niya imong isip.
Bali direct ang koneksyon sa imong bakba padulong sa imong espiritu. Nga once nga nag-speak ka in tongues, muhungaw ang pressure sa imong spirit, mao na mugaan ang imong paminaw, daghan kay kag problema, daghan kay kag ginang-go through sa imong spirit, bugat na kaayo, hala bugat lagi espiritu aning bataan ni. Unsa may dapat nimo himuon kung bugat nimong espiritu? Pag speak in tongues. Pastor, wa mako kasabot. Di gani ka kasabot kay wala ni agi sa imong utok. Oh. Naba mo diha? So kung nakay kabugaton karon, daghan kag pressure na murag mubo. Mura na kag mubuto. Mura na kag daghan na kay kag gina-go through sa imong kinabuhi. Unya, bugat na kayo ang imong paminsar, daghan na kay kag lies sa imong enemy, sa imong mind, ay sa imong spirit. Aya ka mo arya og speak in tongues. Wa ka kabalo sa imong ginampo, pero mag-speak in tongues ka, magtingala ka, mugaan, ngano man, napahungaw nimo sa imong bakba, ang pressure gikan dito sa imong spirito. Bypass niya ang imong isip. O na, wa ka kasabot. O man niyang giingon sa verse 14, wala daw naka-benefit, niya na siya diya, wala ka understand ang imong, na siya diya, for the one who speak in tongues edify himself, but the one who prophesy edifies the church. So, ang pag-speak in tongues sa verse 4, ang bulahan is ikaw. Nakuha na to? So, naba mo diha? Then, iyang gingon sa verse 5, Paul says, now I wish that all of you spoke in tongues. I wish niya na si Paul nga naman sa Corinthians, dili tanan ka speak in tongues. And pwede kini karon instruction ni sa DCIM nga ikaw pwede sa ato I wish all of you kamo nga nasa DCIM must speak in tongues. Niya na siya diya. In verse 5, niya na siya diya. But even more that you would prophesy. And greater is one who prophesy than the one who speak in tongues unless he interprets so that the church may receive edifying. So yang yun diya. But even more, si Paul nag-wish siya that all will prophesy. I wish nga kamutanan mag-speak in tongues, but even more, akong wish pod sa inyo kamutanan maka-prophesy pod. Okay? Na kamutanan maka-share sa word ni God para maka-edify sa church. Okay. So, and iyang gingon diri, greater is the one who prophesy. Mas greater daw ang naga-prophesy kaysa naga-tongues. So, kung tanawon ninyo, nganong ningon naman po diri si Paul nga, I wish all of you mag-prophesy. Di ba gingon ni Paul kagahapon, ay dili katong sa chapter 12 verse 9 ba to? O, sa chapter 12 verse 9, di ba iyang gingon diya, not all is a prophet. Not all. So, dili di ay tanan na himong prophet. Pero karon din ni sa chapter 14 verse 5, I wish all of you will prophesy. Lahi di ay ang prophet, lahi pod ang prophesy ngayang ginapasabot diri. Ang prophet, gitawag nila ang prophet to a permanent ministry as a prophet. Ang prophet, permanent ay imong ministry as a prophet. Nga, maski asa sila dadon sa Ginoo, naadjud sila word ni God nga bit-bit para mo lead og people, mo encourage og people, mo unsa tawag ani mo encourage, mo edify sa people. So permanent ni nga ministry nila ang prophet. Pero diri sa verse 5, I wish that all of you will prophesy. All can prophesy. I wish, ato na lang i-paraphrase, I wish all of you maka-share sa word ni God para maka-edify, maka-encourage, o maka-exhort sa ubang tao sa church. So, klaro?
ang prophet permanent na nga ministry nga nana sila permanente nga bitbit nga pulong sa Ginoo. But ang ang prophecy nga yang gingon dira prophesy, I wish all of you can prophesy. I wish kamo tanan maka-share sa word ni God. Okay? Mapababae man ka o maka-lalaki. I wish kamo tanan maka-share sa word ni God. So klaro, ang prophet permanent na siya nga ministry nga maski kung asa na nimo dadon, naana jud na siya instruction for edification, na siya word nga bitbit for edification, exhortation for the people. But dinhi ang prophecy is you have that we can share the word of God. Nakuha na to? So, that's why greater daw ang prophecy than sa gift of tongues. Amen? Greater daw tong makashare sa word ni God than sa tongues. Okay? Clear? No? So, then, iyang gingon dire sa verse 5, unless he interprets. Okay. So that the church may receive edifying. So, posible di ay nga ang tang ma-interpret. Oh. So that the church will be edified. So naa di ay somebody nga pwede gamiton ng Ginoo nga mo interpret sa tang. So, di ba? Greater daw ang prophecy kaysa sa tang. Pero dinhi sa chapter ay sa verse 5, ma-equal siya sa prophecy ug tongues kung saman naay mo interpret sa nag-speak og tongues para ang church ma-edify. So kung nagatangs ka tapos naay ga-interpret, equal siya sa prophecy. Ngano man ang imuang istorya karon is masabtan naman sa church kay naa may somebody nga naga-interpret. So equal na siya. Kay ngano man maka-edify naman siya sa church. Pero kung walay mo interpret, kanang imuang tongues is maka-edify siya sa imuang sarili lang. Sabtan ninyo? So mahimo siyang equal sa prophecy kay ang prophecy is for others man. Mahimo siyang equal sa prophecy kung naanay ga interpret. So, iyang gingon dire, unsaon na siya pag-work, nga na siya no, unsaon na siya pag-work. Verse 6. 1 Corinthians chapter 14 verse 6. But now, brethren, if I come to you speaking in tongues. For example, ga-speak in tongues ko karon sa inyo ana si Paul. What will I profit unless I speak to you either by way of revelation, knowledge, prophecy, or of teaching? So, ang speak in tongues di ay makahatag pud siya og knowledge, prophecy, teaching, pero dapat maklaro siya. Dapat naad jud di ay mo interpret kung naay mo speak in tongues. Para sa church, nakuha ninyo? Para sa church, makahatag di siya og knowledge, revelation sa God's word, and prophecy. Para sa church, kung naay, kung klaro lang, kung klaro ang pagka-deliver. So, dapat ang importante nga ang pag-speak in tongues clearly. Klaro. Kaya niya naman siya diri, yet even lifeless things, either flute or harp in producing a sound, if they do not produce a distinction in the tones, how will be it known what is played on the flute or the harp? Ano? Even daw sa mga lifeless nga things, for example, mga instrument nga ginagamit sa worship team. For example, ang gitara o ang organ, ang piano. Okay, gitara o piano, mo man ginagamit ninyo diya sa church. Okay? Kung dili daw klaro ang tingog sa gitara,
og dili pod klaro ang tingog sa piano. Maski kana daw tingog ana, way klaro paminawon. Mao na iyang pasabot kini. Then for if the bugle, for the bugle produce an indistinct sound, who will prepare himself for a battle? Unsa ning bugle? Kanang ganing trumpeta nga gamay nga kung naay kaaway mao na i-blow nila kana nga trumpeta nga gamay para sulungon ang mga kaaway. So niya na siya diri, kung wala po'y klaro ang bugle, kinsa may mo prepare or mo signal sa mga sundalo for the battle. So dapat gina-emphasize niya diri nga dapat klaro jud. Klaro dapat kay wala jud kung dili klaro dili kasabot ang tao. Pa na to. Okay, in verse 9. 1 Corinthians chapter 14 verse 9. So also you, unless you utter by the tongue speech that is clear, how will it be known? Excuse me. How it will be known what is spoken? For you will be speaking into the air. Okay. Mao na di ay ni tabo. Make it sure nga masabtan ang imuhang tongues. Kung naa ka diya sa simbahan ga tongues. Ngano man, murara daw kag gastorya sa hangin. Mamayang gingon diya. How will it be known what is spoken? For you will be speaking into the air. So kung naka sa simbahan, unya nagatangs ka diya, murara daw ka gastorya sa hangin. Nganong madili man masabtan sa uban ang imong ginatangs. Tama? How will be it known? Niya na siya diya. What is spoken, for you will be speaking into the air. Niya na siya. So, pasabot nga, mas maayo pa, musturya na lang ka sa imong mother tongue. Magbisaya na lang di tag storya diya, nga no magtangs pa man ta, nga di man kahat na masabtan sa uban. So, magbisaya na lang tag storya, dili na ta magtangs diya sa simbahan. Kay nga no man, mas masabtan pa sa uban. So, there is a verse 10, there are perhaps a great many kind of language in the world. Daghan daw kayog mga langwahe sa katibuk kalibutan. And no kind is without meaning. So, gimpasize niya diri na maski unsa pa ang imuhang gimpasize niya diri nga tanang language sa kalibutan na yung meaning. For example, Ilocano. Mustorya kog Ilocano, mustorya minikwato og foreign language, no, o other tongues, dili mother tongue, is masabtan namong duha kay na may meaning among istorya. Ang Muslim nga lingwahe, napo na sila'y meaning ang ilang ginastorya. Ang Chinese, ang Korea, na yun na sila'y meaning. Sila ra po'y nakasabot, tama? So walay foreign language nga walay meaning, na yung meaning. So dapat masabtan di ay nato. Kay na ako'y mga kauban tong una, magtangs ni sila, kay kwan man, Espanyol ang isa. Tapos ang isa po Chinese. Kanang literal jud nga kabalo siya mo Chinese. Habang naga-piyong siya, nagalingkod siya, ga-Chinese siya. Ang isa po Espanyol. Gastorya jud sila Espanyol. Ang problema di ay ato, nga na-realize na ako, walay naka-interpret. Dapat di ay pangayoon na sa church nga Lord natagi mi ani o give nga mo interpret ani kay maka-encourage man di ay pod ang tongues kung kana nga tongues is gi-utter siya diya sa church. Pero dapat
naay mo interpret ani nga tongues. Nakuha na to. Muna nga dili jud ka diha magpasagad og tongues diha sa church nga walay mo interpret. Kay nistorya ra daw ka sa hangin, mamayang pasabot. So in verse 11, if then I do not know the meaning of the language, I will be the one who speaks a barbarian, and the one who speaks will be a barbarian to me. Ano ba pasabot ani? Kung na daw nagtangs, mura daw kog barbarian sa ilaha kanang nagtangs. Mura kog kanang mga out of civilization ba nga mga tao ba nga wala ko kasabot sa inyohang ginasulti. And katupod nagstorya, mura bo daw siya barbarian sa atuwa. Makita ninyo? Ani na lang ang picture. Mura ka og kanang kwan ba? Mga mura daw kog tao nga nagpuyo sa kuiba ba? Nga wala pa, nga first time na ako makig-contact og tao. Ingunana daw ang picture kung gaspik ka og tongues nga wala ko kasabot. You are a barbarian. Yan naman siya diya. To the one nga nag-speak og tongues and kanapod nga nag-speak in tongues, mura po na siya og barbarian sa akoa. Nasabtan ninyo? Oh. You will appear like barbarian to them and they will appear like a barbarian to me. Then, so also you, since you are zealous of spiritual gift, seek to abound for the edification of the church. So, whatever gift nga naa ka, kung naamang kay speak in tongues, make sure nga ang ultimate goal nimo is ma-edify ang church. Kung mustorya ka diya sa church, mag-tongues ka diya sa church. Oh. So, mao na siya karon ang problema. Kung kita tanan diya simbahan nag-tongues, tapos walay mo interpret, mura kog barbarian nga tapad nimo. Wow, kasabot sa imong ginastorya. Oh. Tapos niya na siya diya. That's why nga kung naa jud ay kay gift of tongues, tapos giatagan ka na gastorya kag Chinese diya sa simbahan, dapat mag-pray niya na siya. Therefore, let one who speak in a tongue pray that he may interpret. Pwede po di ay ka hatagan o gift of interpretation kung pangayoon po nimo kana nga speak in tongues. Kay dili man pwede mag-speak in tongues ka sa church nga walay mo interpret. Mag-pray ta nga naay mo interpret kung naay gift sa toa sa church nga speak in tongues. Nakuha na to. So if you speak in tongues in the church and wants to edify the church, pray that you can interpret or somebody will interpret. So dili deta magpataka og tongues diya sa church. Para unsa man diya imong tongues diya sa church? Mag-edify o para lang sa imuha? Ipakita nimo nga maayo ka mo tongues og in-check diya or Chinese diya o Espanyol ba diya? Nyawa man mi kasabot. Okay? Then yang gingon dere. Diba? Niya na siya diya. Pray that you may interpret. For if I pray in a tongue, for example, naga-pray ka in tongues, naga-speak in tongues ka, dapat ang spirit there nimo mag-pray pod. Niya na siya, okay, there. For if I pray in tongue, my spirit prays, but my mind is unfruitful. So, kung nag-pray ka, ang mind nato wala man po'y labot, tama? Walay soul nato nga wala labot ang soul nato. Mabitaw ingon ko kung nag-speak in tongues ka, wala man jud labot ang ato ang kuan, ang ato ang soul, ang ato ang mind. Kung saan nimo na pag-interpret ron? Nga wala may labot ka, ako ang mind aning ang ako ang kuan, ang ako ang speak in tongues. Kay gi-bypass man ka sa spirit ang ako ang soul, ako ang mind. So saan ako pag-explain na ni ron? No. In verse 15, what is that outcome then? Sa daw ang outcome? I will pray with the spirit and I will pray with the mind. So kung nag-pray ka in spirit,
magpray po daw ka in the mind, ngano man, para ang mga naminaw is maka-amen po sa imong gipray. Dili pwede nga mo anak ka nga, raba, raga, anak ra ka, pero wala ka nag-pray in, yan siya, I pray with the spirit, I pray po with the mind. Sa may masabot ani, nagtangs ka, pero dapat mag-pray po ka in the mind. Dili lang puro tangs. Para ang mga naminaw, mo agree sa imong gisulti. Kaya unsaon daw nila pag sayog imin sa imo nga nagsige na lang kag tangs. Kung sa minasabtan ako sa imong gipray puro naman na tangs. So mo pray po daw ka, sagulan po nimo og pray in mind. Okay. Pwede karon nga nagpray ka kay nagpahungaw di ay ka sa imong kabugaton sa imong kaugalingon, nagtangs ka, dili pwede nga puro tangs. Kailangan sabayan nimo siya sa imong mother nga tang. Like for example, Bisaya. Oh. Father, thank you kaayo sa imong panagtapok kanamo karon Lord. Pero nauna kag tangs. Yes Lord, mo na pud ang naminaw ngano man nagpray man ka sa imong mind, dili lang sa tangs. Nasabtan natong balanse ani ron. Mao na nga dili ra pud ta pwede mag-pray lang pod nga tangs na pud permanente. Na ba mo diya? Then na siya dere. And I will pray with the mind also. I will sing with the spirit and I will sing with the mind also. Pwede nga gatangs ka nga gakanta, pero kailangan pod nga mo kanta pod ka with your mind. Kanang maistorya nimo clear ba ang imong ginastorya ngano man? Ani lang beng. What if ang ato ang worship team si Sol? Gilid ta niya og kanang kanta nga tongues. Unsaon nato pagkanta pod karon ngano man spirit man ang iyang pag-pray sa atoa ay pag-lead og sing sa atoa. Kailangan di ay sagulan pod ni Sol og sing sa iyang mind para kami nga naminaw makasabay pod mi og sing sa iya. Tama? So duha, kung naa ka sa church, tapos kung naga-lead ka naga-pray ka in spirit, pray pod ka sa imong mind. Kung naga-sing ka in spirit, sing pod ka sa imong mind. Nakuha na to? Spirit and mind. Para ang mga people dili ka mahimong barbarian sa ilaha. At the same time dili pod sila mahimong barbarian sa imuha. Nakuha na to? Otherwise, if you bless in the spirit only, how will the one who fills the place of the ungifted say the amen? Oh. Kay kung nag-speak lang ka inta, unsaon niya karon pag-amen pod, nga gi-bless nimo siya. And at your giving of thanks, since he does not know what you are saying. For if you are giving thanks well enough, verse 17, but the other person is not edified. So I thank God I speak in tongues more than you all. Yan na si Paul. Grabe yun di si Paul, no? I thank God I speak in tongues more than you all. Sa ato pa si Paul, grabe siya mo speak in tongues. Oh. Ngano man, because it brings edification sa iyang sarili. Personal man ang tongues dapat. Para yun na sa imong sarili. Mabitaw akong gingon sa inyo kaganiya, ma-edify ka, ma-build up ka, muhungaw ang pressure sa imong spirit kung magtangs ka, nga ikaw personal lang. Tama? However, in the church, okay, in verse 19, in the church, I desire to speak 5 words. Mas gusto pa daw ni Paul, mustorya siya og 5 words with my mind. With my mind, kanang klaro ba nga storya? So that I may instruct others also.
rather than 10,000 words in tongues. Sa ato pa, kung magtangs si Paul, 10,000 word ang iyang tongues. Kuyawa, no? Grabe. Kuyawa, di ay mo tongues si Paul, no? So, si Paul na siya, ay mas i-prefer pa nako mustorya ko og 5 words sa simbahan than mo speak ko sa ako ang sa ako ang pag tongues og 10,000 words. That's why mas pilion ni Paul nga sa church, mas pilion niya nga mo share sa word ni God than to tongues, prophecy. Mas pilion ni Paul ang prophecy than tongues nganuman kay ang purpose manggod sa prophecy is ma-edify ang church, dili para sa ako ang kaugalingon. But of course, para maging equal siya, maka-edify gyapon sa church, mangayo ta og mo interpret sa tongues. Nasabtan bin ninyo? Brethren, yan na po si Paul. Mga kaigsunan na ako sa DCIM. Do not be children in your thinking pag-abot sa tongues. Mura daw mong mga batang gamay, dili daw ta dapat ingon ana mag-isip, mga muragway buot pag-abot sa tongues sa simbahan. Nga magsigira kag tongues diya sa simbahan nga walay ni isa sa inyo maski pastor wa kasabot sa gitang sa simbahan. Ang tawag ana mga children, mga baby. Klaro? Na-bless pud ko ani karon nga nasabtan na nato ni. Kaya ang tawag di ay sa mga tao nga sa simbahan nga gatangs-tangs nga wala ga-interpret, mga children, mga baby, mga immature nga mga tao nga ipugos nimo ang tang sa simbahan nga ikaw mismo wa ka kasabot. Nga dapat di ay sa church ma-edify ang church na mo interpret, dili nimo ipapugos sa tao. Kana mo ingon mo nga naamoy problema kung dili mo makatangs dinhi sa simbahan, naunsa? Oh, klaro kayo, be child na siya. Brethren, do not be children in your thinking asa man pag-abot sa tongues o sa prophecy. Yet, in every form of evil, dapat mahimo tang infant. Dapat pag-utang panganak in every evil. But, in your thinking, pag-abot daw sa tongues o prophecy, dapat mature daw ka mag-isip. Kabalo ka, asa ni gamiton ang tongues o asa gamiton ang prophecy. Klaro? Imagine na ninyo. Mauna, saan itabo? So, we are need to be babies concerning evil in the world. So, pag-abot sa mga yawanon, sa mga sala, dapat baby ta, inosente ta. But pag-abot sa understanding sa God's Word and His ways in His church and pag-exercise sa spiritual gift, we need to be mature in our thinking. Basahon dapat nimo ni nga word. Basahon jud nimo ang pulong sa Ginoo before na nimo implement diya sa church. Nasabtan na ninyo? So don't be children on this matter, especially ana speaking in tongues and pag-exercise aning mga gift. Kay nianay siya diri sa verse 21, in the law it is written, by men of strange tongues, and by the lips of strangers, I will speak to these people. And even so, they will not listen to me, says the Lord. So, ang ginagamit diay ni Lord, no? Mao ni ang prophecy nga na-fulfill karon, especially katong in reference ni sa speaking in tongues, kaning nalimtan na nako ni asa ni nakuan. I-search na lang na ninyo asa ni nga prophecy sa Old Testament. Kini nga akong gibasa kaganiya, by men of strange tongues, kining speaking of tongues, and by the lips of strangers, I will speak to these people. Gamiton sa Ginoo ang speaking tongues para mo confirm as a sign nga kanang imo ang ginastorya, ikaw nga gastorya is naadjud ang Ginoo sa imuha. Pinaagi sa asa. For example, no, dito tong una, na fulfill man ni when in the day of Pentecost,
nga ang uban nga tao from other foreign nations magtapok na sila and magtingala sila na kung magtapok ni sila na ay mga apostle dito nga speak in tongues with their language. For example, nagtapok ang China, Korea o India dinhi sa Pilipinas. Tapos muani sila dire during the day of Pentecost, magtingala ang Chinese or magtingala kining Korea, Pilipino ta, pero gastorya ang mga disciple o Korean, exactly the word nga ilang ginastorya. Sign day na nga ginagamit ni Lord, especially for the unbelievers. Makaingon ang unbelievers nga gikag Korea, confirm jud ni nga ang word nga iyang ginastorya gikan sa Ginoo kay unlearn man ni sila. Wala man ni nagtuon og Korean kining mga tawana, pero how come makastorya lagi sila og Korean? Then kana siya nga sign ang ginagamit ni Lord, ang speaking in tongues. So yang gingon dere sa verse 22, so then tongues are for a sign. Not to those who believe, but to unbelievers. So sign ni siya nga confirm nga gikan jud ka sa Ginoo o ang mensahe nimo gikan sa Ginoo ngano man mao man ni ginagamit ni Lord katong the day of Pentecost nga lahi-lahi lagi nga mga foreign nations magtapok. Then naay mo abot dito, or even katong mga nag-attend nga mga unbelievers, mutuo sila nga ang mensahe gikan sa Ginoo ngano man because kana nga word. Na imagine nimo mo for example Bisaya ta, tapos natay bag-ong bisita, pag-ampo niya kay ang iyang gistorya kay nagbisaya pud siya, natay bisita nga Indiano, dili jud siya kabalo jud magbisaya, pero pag gather nato sa church, matingala ka nagbisaya siya, nya naay mga unbelievers na confirm nga kini siya pulong jud sa Ginoo kay ngano man at ang speak in tongues is a sign na ginagamit pod sa Ginoo sa mga unbelievers. Okay? But yan na siya. So then tongues are for a sign, not for those believers, but to unbelievers. So ang speak in tongues gigamit po sa Ginoo as a sign sa mga unbelievers, but prophecy is a sign for the believers, dili sa unbelievers. Yan na siya. At not to unbelievers, but to those who believe. Tinuod yun. Kay ang kailangan sa mga unbelievers, gospel. Gospel, dili tongues. Ang kailangan sa mga believers is prophecy. Ang word ni God nga maka-encourage. Pero ang unbelievers, kailangan nila is gospel. Gospel sa, muna dili dapat ninyo iniglek nga kung bago pa ning imo ang gistoryahan, dili ka diha mag-encourage. For example, wala pa sa Ginoo ang imo ang ginaministeran. I-share sa dapat nimo una ang gospel. Kay maski unsaon pag edification, encouragement sa iya, dili lagyapon na motuhop ngano man, kailangan man na maborn again imong kaistorya. So na ba mo diha? Mao gani na kung una dapat ninyo nga D-group ay magpasagad og storya diha og kanang mga gwapo ni nga istorya, gwapo ni nga ma-share nako ni nga word kay ngunani. Dili man na believer imong kastorya, kun dili unbeliever man ang i-share nimo, wala na di laing question, gospel jud para madawat nila si Kristo, maborn again sila, then next nimo nga adto, masabtan na nila ang prophecy nimo. Ngano man, naborn again naman. Magtingala gani ko sa inyo nga usahay, bago ninyo nga meet. Tapos lahi-lahi nga mga topic ang inyong ginashare. Nag-share na mo mga beatitudes, nag-share na mo og kanang mga lahi-lahi na nga mga topic, prophecy na, nag-share na mo about unsa pa nang mga ginapang-share nato. Pero wala ka ka-share sa gospel. Nga unbeliever man ang imong kastorya. So mao dapat ay bantayan ninyo kung bago na sila tanan, unbeliever pa, diretso dayon kag-share sa gospel. Dili prophecy. Amen? Naba mo diha?
So in verse 23, therefore, tanawan ninyo ha, if the whole church assemble together and all speak in tongues. For example lang ha, nag-Sunday service ta. Naka-experience naman mo ani, di ba? Ngayon na siya dire. Therefore, if the whole church gather together and all speak in tongues, and ungifted men or unbelievers, naa daw mga unbelievers ni Apel, will they not say that you are mad? Buang daw ang tanaw sa tua. Kung naa daw, for example, nag-invite ka og VIP nimo. Tapos nagkiyabaw-kiyabaw ka diha og nagkiyabaw-kiyabaw ka diha og tongues. Tibok nga mga leaders, nagkiyabaw-kiyabaw ta og tongues og 15 to 30 minutes nga kinabaway diha nga tongues. Unsa iyang gingon diha? Unsa may masulti sa unbeliever? Mura mog mga buang. Oh. Basahan na sa verse 23. Unya unsa man tawag nimo karon be? Nga magsige kag kiyabaw diha og tang sa simbahan nga walay nag-interpret. Buang man tong mga simbahan nato, mo ana gyud na sila. Di na nimo mabasol kay naman sa Bible. Will they not say they are mad? Oh. Mga suko man siguro ni sila, mga buang man ni sila. Murag mga irong buang man ni masigilag paghot diha nga wala kasabot sa ilang ginastorya. Mo ana gyud ang unbeliever. Tama? Klaro basahon ninyong word. But, niya na siya dira, if all prophesy, kita tanan, nag-share sa word ni God. And naa daw mga unbeliever ni Apil. Sama sa atong Sunday service. Prophesy, word ni God atong gina-share. Tama? Oh. And an ungifted man enters. Unbeliever and an ungifted man enters. He is convicted by all. He is called to account by all. Makonvict pa daw noon kanang imuhang gi-invite sa simbahan kung pulong sa Ginoo imong gi-share dili tongues. Sabta ninyo? The secret of his heart are disclosed. Magtingala ka kanang ma-utter nato nga word sa Sunday service. For example, pag-share na ako, prophecy naman na. Word ni God man akong gi-share. Nag-invite ka diha og unbeliever, wala pa sa Ginoo. Pagtingala ka, naigo lagi ko atong gi-share, pastor. Lahi lagi akong bation karon. Mura lagi, lain lagi nang gawas lagi ang mga batasan nako. Naigo lagi niya ang ako ang batasan. Wala pagani na sa inyo ha, di ba? Gitug-anan man nimo siguro si pastor sa ako ang problema before ko nimo gi-invite. Ngano lagi nga naigo lagi ko niya. Mura lagi igo-igo ko. Gatugan ka sa atong problema, sa akong problema, mo ana sila. Wala, ngano man prophecy ang gi-utter nato. Mo na kung nag-invite daw kag unbeliever sa church, unya prophecy ang gi-utter, makonvict daw ang iyang heart and niya na siya diha ang secret sa iyang heart ma-disclose. Ang word ni God niyang madawat mupagawas sa kangitngit sa iyang kinabuhi. Maka-pour out siya ba? Grabe ba akong ginahimo? Maubayan niya akong batasan tong una. Tapos nga na siya dira. So, he will fall onto his face. Maghinulsol daw ka na ang tawhana and worship God. Dawaton niya si Jesucristo. Dawaton niya ang Ginoo sa iyang kinabuhi. Kinsay nakakonvict? Ang pulong sa Ginoo ngayang nadawat. Klaro? So, unsa karon ng mas maayo? Magkiyabaw-kiyabaw ta og tongues diha or mo share ta sa word ni God? Mas maayo mo share na lang tag word ni God kaysa magkiyabaw-kiyabaw ta og tongues nga wa ta kasabot sa inyong ginapangstorya. Pwede ta magkiyabaw-kiyabaw diha sa simbahan pero dapat naay ga-interpret. Nasabtan ninyo? Then yang diha, he will fall on his face in verse 25 and worship God, declaring that God is certainly among you. See? Makaingon ang unbeliever, ang Ginoo na adyod ani nga simbahan. Pero kung nag-invite kag unbeliever,
First time ni sulod ba? Hala, ano siya din? Lahi lagi ang istoryahan ani, mura lagi giyawa ni. Tapos pag abot mo dito sa Pikas, hala mura na pa yung dragon ning isa. Muana na siya dito. Pag uli na niya, muli na lang ko kay mura mag mga buang ang mga tao dito. Pero kung musulod siya sa simbahan, tapos nakadungog siya og pulong sa Ginoo, naigo yang kasing-kasing na convict siya, tinuod jud nga na ang Ginoo na nga simbahan. Mao na pasabot ni Paul. Amen. Mao na nga klarohon nato ni salamat kayo sa Ginoo ba kay nalamdagan ta aning speak in tongues og kining ato ang kining prophecy. Then yan na siya dire. He will fall in his face and worship God and declaring God is certainly among you. Na jud ang Ginoo. So unsa may outcome ani? Yan na siya dire sa verse 26, brethren, when you assemble, magtapok ta sa apobyo, kung each one has a sum. For example, magtapok mo din sa balay. When you assemble, mag-gather mo. When you assemble, naadyoy mga naay psalms, naay teaching, naay revelation, naay tongue, naay interpretation. Okay, magtapok ta. Nanay mag-interpret, naay nagatongues, naapoy worship team, psalms, hymns, naay naga-worship. Di ba? Murag kita ba? Naga-worship, naapoy teaching, matudlo po ko sa inyo ha. Tapos, usay na yung mga revelation diya nga manggawas, habang gastorya ko, hulo, nag-reveal sa ko si Lord ba? May anak gani, especially sa inyong meeting, di ba na yung anak, gastorya ka, na ay prophecy ginahatag ni Lord sa imo, especially sa inyong mga leader, gastorya ka, then, yan na sa diri, let all be done for edification. Kanang pag-lead sa worship nila Sol, dapat maka-edify sa tuwa, makagaan sa tong kasing-kasing. Kanang teaching, nga akong ginatudlo sa inyo maka-edify dapat ni sa church. Kanang tongues, kung namay mag-tongues diya and mag-interpret, dapat maka-edify. Dili ka nang maka-discourage. Akong pasabton, kung mag-tongues gani ka, maka-edify, di maka-discourage. Kung naapod kay prophecy, maka-edify, maka-exhort. Klaro, basahon na lang ninyo tong mga nalit dito sa pinakauna. Unsa may purpose sa prophecy? Maka-edify, maka-exhort, tama? No, sa usa ka believer sa church. So let all things be done for edification. Kung magtapok ta, dapat ma-edify, ma-build up ang church, dili mabungkag ang church, tama? So if anyone speak in tongues, na siya diri sa verse 27, it should be by 2 or at most 3. Kung na daw mo speak in tongues sa church, dapat himuon na sa duha kung gamay lang nga grupo, but tulo daw so kung dako-dako nga grupo, kung magtapok-tapok ta, dapat na tulo kung dako nga grupo. For example, kung mag-life group mo, dapat na duha di amog speak tongues kung naay mag-speak in tongues. Pero kung nata sa apobyo, kung diha ka maka-speak in tongues, dapat na tulo. Pero and each in turn and one must interpret. So, wala jaw dapat mo speak in tongues nga wala jud mo interpret. Klaro? Sa may mali nato ani ron. Naka-experience ta ani, nagtapok ta, puro tanan nag-speak in tongues, wa man lay ni interpret. Basag tarong. Brethren, kung nag-assemble mo, maka-edify dapat. And pag-abot sa 27, if anyone speak in tongues, it should be 2 or 3. And each in turn. Okay? Pasabot nga, maski duha or tulo na sila, kung imuang sumahon ang ilang istorya, isa lang. Pag-interpret ba? Hala, kaning iya lang yung istorya Chinese. Ang istorya lagi ni sa isa, Espanyol. Ang istorya lagi ni sa isa is, kanang Indiano. Pero pag-interpret, isa lang ang mensahe, confirm. Nakuha niyo, confirm, isa lang jud ang mensahe ba? Tulo ang istorya, pero one lang ang ilang ginapastorya. Lahi lang sila mga lingwahe. Wala sila nagkasinabtamay, pero one lang. Tama? So the one more interpret.
But, na sa dere, if there is no interpreter, kung wala interpreter, he must be kept silent sa church. Paghilom diya. Unya, sa may kitudlo sa tuwa, eh. Pagtangs mo tanan. Unya, wala may mo interpret. Klaro kaya gingon diya, but if there is no interpreter sa panagtapok nato sa 26, di ba? Katong sa verse 26, if you assemble, then dapat na duha o tulo sa verse 27, kung walay mong interpret paghilom, ay nagtangs-tangs diya. Klaro? Muna ni ana si Paul, do not be children sa pagsabot aning mga tongues. He must be keep silent in the church and let him speak to himself and to God. Pagsulo na lang diha og tongues dito sa iyong balay. Klaro? Naba mo diha? Oh. So, mao man yang diha. But if there is no interpreter, lahi ang interpreter o translator ha? Ang translator is word by word. 'Di ba? Translator is pagstorya nimo, na kay translator, word by word niya gina-translate. Oh. Ingon na si Hanshin karon kay Hanyil. Magtigi ni sila kanang makabansa nila ba kay English ba ni si Hanyil, niya karon Tagalog man isa. So mo isa-isahon niya og translate di ang tawag ana kanang isa-isahon nimo. Oh. Pero ang interpretation thought by thought unsay thought ani niyang istorya mo nay interpretation. Thought by thought, ang translation word by word. Nakuha niyo? Mo nay kalahian sa interpretation og translation, no. Basig masango na pud ta ani. Ga-interpret siya, ga-translate lang di ay. Oh. Mura ra siya kabalo ka nga nag-Chinese ni siya, niya na Chinese pod, gisa-isa niya og storya, translator na. Dili translator ang gipangita dire, interpreter. Oh. Ang thought sa iyang word ngayang istorya mo na ang i-share sa interpreter. Klaro? To aning klaroon. No? Thought by thought. Unsa may thought behind the tongues ngayang gi-interpret. By 2 or 3 different people. Dili lang isa di ay ang mo interpret. Nusa na lang ka sa tuwa tong ano, nagyaw-yaw ang tanan, nalingog-ngugan na ang tanan. Unsa may nitabo sa tuwa, unsa may nitabo sa imuha daw be. Nagsigi na lang mugbantay sa tang sa uban. Mura man tog yawa ang tang sa atong isa. Nakasala na noon ta. Nga naman pag-uli, imbes na idipay, pasikrito po ka sa imong bana, wala noon sa ato pasikrito ko. Hala, mura lagi yawa tong akong nadunggan. Maapil pod ko pod, pero gilom-milom na lang pod ko pod. Yawa man siguro to akong nadunggan. Mura man tong kikik, mag-ana agad ko ba? Kay lahi lagi ang tang sa ani, ngana ka ba? Dili raman inchik, dili raman Arabo na, nga kwan, kay foreign language man ka ni. Nakasala na noon time, bis nga na-edify. Then, yan na siya dito. Verse 29. Let 2 or 3 prophets speak, and let others pass judgment. So, let 2 or 3 prophet mag-speak, and yan na siya, and let others pass judgment. No? So, again, akong istorya sa inyo 2 or 3, dapat ang mag-speak in tongues, dapat naapoy mo interpret, tama? Mag-pass judgment, ana. I-compare man na nila, 2 or 3, mo compare. Sama gud atong mga Berean, di ba? Tabad na to dire is mga Berean. Di ba, Berean church? Gitawag di ay sila og Berean church, kay dili nimo na sila basta-basta ilaron, ang mga Berean. Ang mga Berean, pag naay bisita, maminaw sila. Pero gabantay na din na sila sa scripture kung tama ba ang imuhang giyaw-yaw diya sa tubangan.
Di ba gikuan na niya sa Acts 17 na topic naman nato na sa Acts 17 nga ang mga Bereans pag makareceive sila og word, for example, na prophecy, tapos nadunggan nila, i-research na nila dayon sa Bible before sila mutuo. Mao na yung mga Bereans. Careful sila mo dissect sa word ni God. Same po daw na ni iyang instruction ni Paul, kung naay mag-prophesy, dapat naay mo pass og judgment. Naay mo correct ba? Basig unyag nagtangs ka diha, tapos naay ni-interpret ana, dapat naapod di ay confirmation sa word. So kung naa kay prophet nga bisita, tapos nag-prophesy sa church, unya ang iyang gi-prophesy is mga wala dito, wala diha sa Bible, dili di ay kadapat maminaw dayon, naay mo pass di ay og judgment kana nga prophecy. Mo mayang gingon diha, let 2 or 3 prophets speak and let the others pass judgment. Dili pwede nga puro ra ka utter og tongues diha nga wala na align sa word ni God. Diha mailad ang simbahan. Kung walay somebody nga mo pass og judgment kanang giprophesy, mao na mailad ang simbahan. O, for example, na kay gi-follow nga prophet ba, tapos naa siya gipanglitok diha nga outside na sa Bible, nya gi-adapt gyapon na nimo nga pastor, unsay may tabo, masaag ang tibuok simbahan nganuman tungod kay walay somebody nagpass og judgment kanang inyong gidawat nga. Mo na akong giingon tungod na, pastor, na may nangutana sa kuha, unsa may masulti nimo ani nga propeta? Ana ko, pastor, ana ko, kung kana nga propeta, ana ko siya, ginavalue niya ang kalag. At the same time, wala siya laing desire is mag-produce og mga disciple, mga bago ang mga tao, ana ko, buto ko ana. Pero kung wala na siya, ingon ana nga kasing-kasing nga propeta, wala siya heart for the other people, wala siya heart sa pag-make disciples and mga luwas ang mga tao, dili ko mo agree ana. Struggle jud ko ana. Mao taw nga nangayo jud kog direksyon sa Ginoo, kung tama ba jud ni o dili na. Ngano man, musukway man dinhi sa kwan. Musukway man dinhi sa gingon sa kuha sa Ginoo. Beware of the false prophet. Niya na sila dito nga nabound lang ni sila sa imagination and dreams and imagination. Niya na siya diha, dreams. Uy, tumpak dreams. Tapos imagination, not from the word of God. Dito, gigunitan ako na nga pulong, Lord, tabangi ko ani, kay puro naman ni dreams dire. Wala na lagi ni align ni sa word nimo. Wala na lagi ni align. Unya kung dili ko nimo tuuan, which is I find judgment ani, dili jud ko mo padayon ani. Mangayo jud ko tabang sa imo, Lord. So may ana ba nga ngutana ko karon, musta man na sila, naay discipleship, naa ba sila'y evangelism, puro ra taanig deliverance na lang taanig permanente. Ang yawa pwede man pud mo deliverance ang yawa, pwede ray pag-ingon niya, hoy, kirig-kirig sa kadiha kadyot ha, para mapakita na ako sa mga tao nga kirig-kirig pud ka. Hindi ko na mo tuod dayon tanan. Ganingon sa Bible, beware of the false prophet. You will know them by their fruit. Tanawang kinabuhi sila. Tanawa ang ilahang kinabuhi. Nya manggawas naman ang ubang storya nga mao ni ang batasan ni gawas. Uy, dili dahil ni mao ang nasa pulpit. Ma-expose lagi ka na. So, importante kayo nga there is somebody mo pass og judgment. Kamo po, dili po mo magpataka po kung natay mga bisita. Tabangan po ko ninyo. Ngano man, pastor, wala lagi na align sa Bible iyang istorya. Mao gani na ka ng mga kuan, mga Koreano natong mga bisita. Akong ginatanaw kung align ba ning kining new songs. Dili ko basta-basta kay kung dili ni ma-align ng new songs, ay undang tani.
Akong ginatanaw ang ilang gina-share. Align ba ning fasting? Ng ilang gina-share. Kaya ba na may uban god, naira isa ka bersikulo, tapos singitan na ka diya o wala dito, wala diya. So nagapangayo ta sa Ginoo ay past judgment ani kaya critical kay kubahin ana ba nga dili pud ta mga saag. Imagine nyo kadaghan ninyo tapos tungod sa akong desisyon pataka ra kog desisyon. So kamo pod you pass judgment also kay 2 or 3 ni ana man siya diha. Kay basig maka-invite ta diha nga mosipyat pud ko. At least naay mo tabang sa kuha pastor. Layo kay ning iyang gisulti ba? Wala jud ni siya pastor. O di na-edify ang church na proteksyonan sa biting kadayon. Tama no sa may masulti ninyo ani. Ana dapat dili nga kung ako ra jud na, ako ray tama, ako ray ako hindi na mao kay 2 or 3 man dapat mo pass of judgment. Kita. So kung naa mo ana no mao bitaw na nga ginalid ta karon aning morning devotional para mas masabtan nato ang pulong sa Ginoo and ma-compare niyo mura mo mga beryan. Oh. Sunod na mo, kambyo na kag pangalan simbuhan. Birian na ka. Birian ulas. Birian mental. Birian agdaw. Birian sa man buhangin na. Kaya nga naman, maayo na kayo mo compare ba? Agoy, di ni mao. Pasta ni pasta. Ana, nga naman, wa na align sa pulong sa Ginoo. Mao gani gingon ni Pastor Rich. Kung ikaw nga pastor, nigawas na ka sa Bible, you are in danger. Ayaw jud irason nga naapay mga sinulat sa Bible nga naay sinulat nga wala nasulat sa Bible. Tinuod na may mga wala nasulat pa sa Bible kay dili man na tanan nasulat sa Bible. Pero ayaw pag-focus sa wala sa Bible, pag-focus sa naa sa Bible. Kana pa lang gani nasulat sa Bible, maglisod na gani kag ubay. Pag-focus pa ka sa wa diya sa Bible. Naba mo diya? Wapo makakaon na tanong. Kaya medyo taas-taas na gamay atong tingog ka ng na makakuha na ka na makakaon gani ka. Nanay paak gamay ba? Pero kung fasting kaya mayong buntag sa tanang ganaon sa naman na si Pastor Gikapoy na ba ni siya morning dibo? Kanang Lord, nakaampo gud daw tong isa gud. Giampo gud ko ni nagikapoy na siguro ni si Pastor. Tinod, di kaya sa akong espiritu magpasting pero ang lawas pa maglingkod magbako na kabana no. Sige. Ayun ta. Ano siya diya? Asa na ta? Verse 13 na ta. If other prophet is speaking and got revelation on something, oy pagbantay pod mo anay, mina mo anay. 'Di ba sa verse 26 kung magtapok mo, niya na siya diya. Oh. Tapos na mo interpret, tapos na mo judge. Then, yan siya diya. If other prophet is speaking, for example, nagastorya ang inyong kuan, ang inyong kauban. Oh. And got a revelation on something, but if a revelation is made to another who is seated, the first one must keep silent. Oh, minaw mo ani. Kaya for example, mao ba yan ang kuan, ang problema jud sa uban? Kanang nagani kay gina-share pa sa tubangan. Nya mo singit dayon dili makapaabot. Kay naapod siya nadawat nga revelation niya, lahi na yun. Especially sa inyong meeting. 'Di ba kanang mga meeting ninyo? Gastorya imong leader. Tapos naapod kay imuha ba nga nadawat pud nga revelation. Dili na nimo pahumanon ang imuhang leader mo storya. Dili daw na gikan sa Holy Spirit nga revelation nimo. Gikan na sa sayawa. Ngano man, ang fruit sa Holy Spirit is self-control sa Galatians 5:22. Self-control. Mo na yang gingon diha, the first one must keep silent. Pabuta sa nga mahuman ang gastorya before ka mo batin. Kung dili daw ka makapaabot ana, unya ginakat nimo ang iyang gina-share, naa kay espiritu sa yawa, dili na sa espiritu sa Ginoo. Ngano man, you are out of control. Self-control man ang balaang espiritu.
Mura ayaw mo pataka og batin-batin kung naigastoryas tubangan. Yes, na kay time mo storya. Kana ganing sabat-sabat gani ka diha kay naapod ka imuha. Pagbantay kay mo man yang diha. Paghilom sa ka, tiwas sa na istorya. Kay kung dili ka kahilom sa imong baba, yawa nang naa sa imuha ngano man ang yawa is wala may control, wild man. Out of control. Ang Holy Spirit is naa may self-control. Klaro? May problema pa istoryahon man ka, paumana sa ang istorya. Pero kung na kay revelation, hinam-hinam jud kag istorya na, kini istorya na jud na ako. Sama gud karon gud. Istorya na ta diri, nanay ka istoryahon nun na. Nanay gusto na mo batin. Pero naamang ka karon pugong diha, na jud ang Holy Spirit sa imo. Amen. Sabi mo diha. Pag-abot diri sa 31, for you can all prophesy. Kita tanan makaprophesy. One by one. So that all may learn and may be exhorted. Para daw tanan, ma-edify, ma-encourage, ma-comfort. All. Niya na siya diya. You can speak the word one by one. In verse 32, and the spirit of the prophets are subject to the prophets. For God is not a God of confusion, in verse 33, but a God of peace. As in all the churches of the saints. Niya na siya diya. So, bantayan ninyo. So, if there is a gift of tongue and prophecy, the result is always peace. For the God is a God of peace. Niya na siya diya. So, may pasabot, ani. Kung mag-speak in tongues, ang tibok simbahan, dili dapat mag-create og confusion sa mga tao. Dili nga nag-uli nimo, ay, sa mani, week of fire man ka ni. Pero naglibog na lagi ko, unsa ni ato naapilan ron? Mga na nakabang. So, unsa may tabo? Yan siya diya. For God is the God of peace. Dapat kanang mga tongues nato sa simbahan ay nag-interpret para mo kahatag daw siya og peace. Kanang mga prophecy, giingnan ko sa Ginoo nga mao ni ang word nga para sa ato karon ana. Makahatag og kalinaw. Sama gud sa prophecy nga gihatag po ni Lord sa ato karon, year of favor. Na-disturb ba mo ana nga word nga gihatag ni Lord sa ato karon? Year of favor? Nakahatag og kalinaw sa inyo ano man, maski unsay problema inyong gipanggutro, gagunit mo aning word sa Ginoo nga prophecy niya sa ato nga this year is a year of favor. Tama? So dili do dapat mohatag og confusion. Mao na careful pud mo mohater og word. Mao ni gingon ni Lord sa imo mamatay na daw ka sunod adlaw. Hoy. Mao na siya. Mauna na ka kasi imo man nagikan. Ikaw may gistoryahan, mo na jud ka ana. Ayan ay pasa sa kuha. Ngano man makahatag dapat og peace, edification ang prophecy, dili kahadlok. Ngay uban nakita na ako mabangga ka. Ikaw jud to, mabangga na ka ana. Unsa man ka? Ang Ginoo gusto pa kay ba niya ipasubo ana, edification ganino, exhortation ganino. But pwede ra siya, ang prophecy mo hatag na siya warning ahead. Na ako'y nakita nga dili maayo may tabo sa imuha dito sama ka to kay Agabus nga ang tagiya ni nga belt, na siya dito. Mo ni may tabo, pero wala siya ni direct kay Kwan, kay Paul. Amen? So again, for God is not a God of confusion but a God of peace. Asa man? In all the churches of the saints. Sa tanan daw nga simbahan sa 33. Wala niya gingon diha nga mohatag siya og peace sa DCIM lang. No. Tanan nga simbahan. Ang Ginoo mohatag og peace. Not confusion. But peace yang gingon diha.
Verse 34. Uy, mas taas si Lenny, no? Verse 34. The women are to keep silent in the churches, for they are not permitted to speak, but are to subject themselves as just as the law as si always na siya. Wala niya ginapasabot diri nga ang mga babae dili nakakanta, dili na makapray, dili na makapreach, o dili makashare sa word ni God. Kay compare nimo sa 1 Corinthians chapter 11 verse 5. Oh, i-compare na nimo, dili po na pagbasa na nimo nga mayon ka nga the woman dapat hilom sa simbahan. Oh, ang mga women daw dapat hilom lang sa simbahan. O basa ang 1 Corinthians chapter 11 verse 5. Woman can pray and prophesy, tama? So they can share or testify. Pero with their head covered. They can share the word of God. Ang iyang ginapasabot dire, dili ka dapat diya sa simbahan nga maghari-harian ang mga babae kay naay head. Naay pastor diya nga lalaki. Dili pwede nga ikaw ang imuang tingog ang madunggan diya kanang pasabot nga ikaw nay maghari diya ba? Na kay tingog ba nga mas masunod ka kay ikaw naghahatag og tithe sa simbahan, ikaw nagpatindog ng simbahan, ikaw ang nagasuporta sa pastor sa simbahan. Dili pwede nga ikaw ang mo-speak. O baya na ang naitabo sa isa ka church nga among nadtuan. Di ba? Na ginastorya si Kwan. Si tawag ani si Cariloid. Kaya nabantayan ni niya. Oh. Na yung mga simbahan bang na o ikaw nagpatuko ng simbahan, ikaw na matuman dili tong pastor. Kaluoy sa pastor. Mo nagingon diya, woman, paghilom. Dili ka dapat niya na siya diya, dili ka dapat mo rule over sa pastor diya sa simbahan. Amen. Kay daghan ba ya mga woman nga supporter sa church? Sila ba? And kung mo preach pud mo, when you pray and preach sa 1 Corinthians 11 verse 15, ay verse 5, dapat na mo'y veil sa inyong ulo. Sa may pasabot ana. Dili mo mas isog sa inyong bana. Mao kamo nga mga babae kung pasiron mo word ni God diha, dapat subject mo sa inyong bana, dili mo mas labaw. Dili nga nag-away mong duha, dili ka kapasaylo. Tanawa buutan kayo akong asawa karon nga naman siya may mo share karong Sunday. Walay away oy. Maski unsang kwan, good job kayo siya, walay tingog-tingog, subject siya sa iyang husband, nawa. Mag-flow ang anointing ana niya. O gani na ano nga, lami kayo pasiron ng mga asawa sa RW. 1 week, 2 weeks ko na sila mahilom. Pag-prepare. Ano man, subject man ka dapat sa imong bana. Jud, special mo share ka diya sa word, sa church. Amen? So, dili dapat nato i-permit nga ang mga babae mag-exercise og authority over sa pastor, over sa head sa church. Yes, kinatagan man nato katungod ang mga coordinators nato under our supervision as their head nga pastor. Kaya naman sila give ana nga mag-coordinate, mga haud man kay ni sila nga mag-correct dayon sa mga dapat i-correct, makabantay man ni sila unsay dapat i-correct. Then before na nila i-relay sa inyo gina-relay na nila sa ako as their head. Nga naman, dili ni sila kabuot-buot lang, ilaha lang diya. Nga naman, mao man yang giingon diri sa Bible. Naa sila head, under sila sa covering. Maski wala na sila yung mga bilo. Gusto ninyo pabiluhon nato si Kwan, si Kem ug si May diya. Kana pasuoton na sila bilo ba pagsulod. Dili man kay maski wala sila bilo, kabalo sila nga under sila sa authority. And then na sila pastor above them nga naga-guide pud sa ilaha, ay naga-instruct sa ilaha. Oh, kung naana sila masipyat diha nga wala man lang nila gipaybalo sa kuha, mo correct dayon ko ana sila. Nausab lagi niya na to ang program. Sa man ni naitabo. Naglibog na noon ng mga tao diha sa inyong gihimo, ana. O sorry ra man dayon na sila and makorek dayon. Ana ba?
Dili sila kanang mo mahimo nga murag ikaduhang pastor diya sa simbahan. Even na coordinator, sila mismo ga-explain nga naatay head din of course, naatay head ang Ginoo si Christ, naay head din sa church, pod sila pastor, and kami ang ilang gi-ordain as coordinator. So mao ni atong himuon para mas masamot, smoothen ang flow sa church and sa atong activity. Amen? Now, so in verse 35, asa na ta? If they desire to learn, if they desire to learn anything, let them ask their own husband at home. So mga asawa daw, kung nag-share ang inyong bana dito sa pulpito, ayaw ninyo i-interrupt. Kay naamang guduban ko nga mga asawa, ang pastor is bana. Unya naminaw ang asawa. Tungod lagi kay asawa, murag isi-isihon niya iyang bana ba? Nga, taka ra kagwali diya. Ana, unsa may pasabot ani be, wa jud kay kabalo. Mana siya, paghilom na lang. Dito na lang sa balay pangutan-a ka ng kamo na lang. Mga ka nga lang o my loves or sweetheart. Murag dili lagi to nimo ginahimo sa kuha to imong ginawali. Mga ka, gwapo lagi mong pag-share dito sa tubangan. Mao na yang pasabot. Kung naman kay clarification, klaruhan na lang kanang kamong duha sa kwarto. Ayaw pa kauwawi dito sa simbahan ang imuhang bana. Nakuha ninyo? Naba mo diha? So, klaro? Puti. Mo na yang ginguno. Basahon na to ha. Sige. Kay usay, makita na ko. Na dito isog kayong asawa sa simbahan. Dito na sila sa simbahan na. Isog kayong asawa. Mo na siya. Yan na siya daw. For it is improper for a woman to speak in the church. Nga saba pa ka sa imuhang bana dito sa imuhang sa simbahan. But a woman can share the word of God sa church. Klaro na to. Oh. Para masabtan nato ni ba? Kay naiuban, maupo niyang rason sa mga babae. Naigingon no sa Bible, it is improper daw nga mo speak ang babae sa church. So, ayaw ko nimo palawalihin na diha. Kay giingon sa Bible nga improper daw mo speak ang woman diha sa simbahan, lalaki lang. Mangitag excuse ba? Improper siya mga saba diha sa imuhang bana sa simbahan. Improper siya nga supuhon nimo imong bana diha nga nag-lead sa simbahan. Pero you can share a word. Makashare ka sa word. Kaya nga naman, I wish all things will prophesy niya na si Paul in the church. Amen? Dili na ako ma-share ang mga ginashare po sa akong asawa. So, madunggan na ako kini mga babae. How they overcome their self-image. Mabless ko, di ba? Mabless po mo. O how they overcome how they give, no? How they kanang they overcome their thoughts, how they maintain their purity. O kana mabless ko ana. Next, sasa na ta, verse 36. Was it from God that the word of God first went forth? Or has it come to you only? Nan siya? If anyone thinks he is a prophet or spiritual, let him recognize that the things which I write to you are the Lord's commandments. Si Paul niya na siya, wala ko against sa mga woman niya na si Paul. Dili ko against sa woman niya na. O kay nga naman, naga-obey lang ko sa word ni God, sa command ni Lord niya na siya. So, gi-explain naman nato, no? But if anyone does not recognize this, he is not recognized. Oh. Kung dili daw nimo ma-acknowledge ni siya nga mga command ni Lord, especially sa woman, spiritually, you are ignorant. And you cannot recognize His command or the command ni Lord. So, in conclusion, verse 39 to 40,
Dili dapat ninyo ma-misunderstand ang akong gisulti, no? Nga na si Paul. Therefore, brethren, yan na siya. Desire earnestly to prophesy and do not forbid speak in tongues. Kita tanan daw mag-desire jud ta og speak in tongues. Kay ngano man makapahungaw man sa kabug-aton sa imong espiritu and ma-edify man ka. Pero niana siya diya, ayaw pod i-forbid ang mag-speak in tongues. Ano siya? I-desire, baliktad. I-desire di ay nato tanan nga maka-share tag word ni God, pero dili pod nimo i-neglect ang pag-speak in tongues. Kabalaw man ko nga ga-share na mo tanan sa word ni God, you can prophesy, pero murag dili tanan naga tongues. You desire. Mura kag ga-desire ba og bagong cellphone? Lord, I desire kining iPhone 16. Ana ka. Ingon ana ba ang pag-desire nimo sa tongues? Lord, nag-desire jud kog tongues, Lord B. Kay murag dili ko kabalo mo tongues. Then pag-start ka, naga-pray ka kanang ikaw lang isa. Then magtingala ka, mag-Chinese na ka, Espanyol na ka, si Hanshin ka Espanyola. No, mga ganahan ko maminaw ana niya diri sa room. Say kanang Espanyol, kanang lahi nga mga languages ba niya na. Then sila ra pong duha sa Ginoo ang nakasabot. Then mao pod nang dapat nimo nga i-desire. Then yang mo dia, do not forbid tongues, but all things, conclusion, must be done properly and in an orderly manner. Properly. Wala na tayo syagit-syagit diya sa simbahan nga mag-bring lang og confusion diya sa church nga walay mo interpret sa tongues. But dapat order ta. Kung namay mo tongues, dapat nay mo interpret. Kung ikaw mo tongues, dapat nay mo interpret nga uban. Amen? And done properly. Di ta magpasagad, anak. Let's pray. Heavenly Father, salamat sa imong word today. Thank you, Lord, for giving us the balance between love and gift. Especially, Lord, kining balance pod between prophecy and the tongues. Thank you, Lord, sa tanan na mga revelation. Help us na ma-apply na mo ni. And dili me, Lord, nga children, pag-abot aning mga spiritual gifts, applications sa spiritual gifts, dili me children, but mahimo ming mature, Lord, or adult when it comes to spiritual gifts. And mga butang diya sa imong pagtukod sa imong simbahan. And Lord, help us to be evil. Help us to be babies when it comes to evil. Tabangin mi, Lord, nga mahimo ming inosente permanente when it comes to evil things in this world. But be mature in the spiritual things dinhi, Lord, sa kalibutan nga imong gihatag sa church. Salamat, Ginoo, in Jesus' name. Amen. Okay?